Good day everyone. Our group will be discussing our second laboratory activity titled Species of Common Farm Animals. Introduction. Many animals are raised by humans for various purposes. It is important to know what the most common of these farm animals are in agriculture. Information to be known such as the gestation period and incubation period of animals, and the normal body temperature to determine sickness. It's also important to learn the local type of livestock and poultry so that one is more knowledgeable about the common situation of local farmers have and to assist them in raising animals. Sa topic na ito, mapapag-usapan natin ang iba't ibang uri ng mga hayop na inaalagaan ng mga common farmers na makikita natin sa tabi-tabi, gaya ng mga baboy, manok, baka, at iba pa. Mapapag-usapan din natin dito ang mga kinakaharap na problema, kung gaano na din sila katagal o bakit nila pinapalaki ang mga hayop na ito, kung para ba pagkakitaan o para sa pangsarili lang nilang hanap buhay. You need to know, number 1, poultry and livestock species, race, and locality. Kagaya ng una ko nabanggit kanina, sa activity na ito ay mapapag-usapan natin ang iba't ibang uri ng hayop na inaalagaan ng mga farmer sa ating lokalidad. Number 2, the scientific name and other information regarding the different species of domesticated farm animal. Mapapag-usapan din natin kung ang kanilang mga scientific name at mga iba pang informasyon patungkol sa mga hayop na ito. Common farm animals. Let's talk about poultry animals. Number 1 is chicken. Ang scientific name ng chicken is Gallus gallus or Gallus domesticus. Ang Gallus gallus ay isang herbivore and insectivore, which means na ang kinakain nila ay kagaya ng corn, soybean, worms, grass, o kaya ay different kind of grains na matatagpuan sa ground. Meron silang incubation period na 21 days. And ang normal body temperature nila ay 40 to 41.6 degrees Celsius. Ang average egg weight naman na meron sila ay 49.6 grams. So, ang chicken din ay importante sa human consumption, lalo na ang kanilang meat and eggs. Mallard duck. Ang scientific name ng mallard duck ay Anas platyrhynchus. Ang incubation period ng mallard duck ay 28 days. Ang normal body temperature naman ay 41.6 Celsius. Ang mallard duck ay common wild duck species. Meron silang distinctive indecent green head. Meron din siyang brownish gray body and a white neck ring. Ang mallards ay mas maliit compared to Peking duck and Muscovy ducks. Ang normal body temperature ng mallard duck ay 41.6 degrees Celsius. Peking duck or Anas platyrhynchus domesticus ang scientific name niya. Ang Peking duck ay have been domesticated daw for over 2,000 years. So, ang physical attributes ng Peking ducks ay meron siyang kulay na white, then ang ducklings niya ay kulay yellow, tapos meron siyang tuka na kulay yellow din. Also, ang paa niya ay kulay orange. Ang incubation period ng Peking duck ay 28 days. Ang normal body temperature naman ay 40 degree to 41.7 degrees Celsius. Ang average egg weight ng Peking duck ay 85 grams. Muscovy duck or Cairina musciata. Ang Muscovy duck ay mas malaki ang lalaki kaysa sa babae. And then, ang color nila ay black and white. Ang males daw ay mas shimmery at saka glossy yung back feathers, habang yung females naman ay mas dull yung color. Ang incubation period ng Muscovy duck ay 36 days.
Tapos, ang normal body temperature naman nila ay 38 degree to 42 degrees Celsius. Ang average egg weight naman ay 85 grams. Turkey or Meleagris galafabo. Ang mga turkey ay isa sa mga large birds. Ang kagaya ng Muscovy duck, mas malaki ang male kesa sa female. At saka, mas colorful pa rin ang males. Ang turkey, yung meron silang distinctive na sa itsura nila. Yung nakalawit sa mula sa ibabaw ng kanilang tuka up to their neck, ang tawag dun ay snood, yung kulay red. Then, ang mga turkey, may incubation period sila na 28 days. Ang normal body temperature nila ay 41.1 degrees Celsius. Also, meron silang average egg weight na 88 grams. Geese or Anser domesticus, sa Tagalog ay gansa. Ang mga geese ay may appearance na color white na balahibo. Meron silang white, black, and gray na balahibo. And meron silang kulay yellow na beaks and orange na mga paa. Ang mga geese ay merong mahabang necks, tapos ang size nila ay in between sa large ducks at saka sa swans. Ang mga geese din ay territorial sila, mga matatapang or nanghahabol. Ang mga geese ay may incubation period na 30 days. Tapos, ang normal body temperature naman nila ay 41.9 degrees Celsius. Ang average egg weight nila ay 142 grams. Ang mga geese ay ginagamit ng ibang farmers para din gawing bantay. Kasi sila nga ay, kapag may ibang tao, maiingay and also nanghahabol sila. Ostrich or Strutio camelus. Ang ostrich ay kilala as heaviest and largest living birds. Ang incubation period nila ay 42 days. Meron silang normal body temperature na 38.8 degrees Celsius. Ang average egg weight nila ay 1,406.1 grams or 1.41 kilograms. Kilala rin sila as the fastest birds on land. Quail or Coturnix. Ang mga quail ay maliliit na ibon. Sila ay nire-raise sa farms for their meat and eggs production. Ang incubation period ng quail ay 16 to 19 days. Ang normal body temperature nila ay 40 to 41.5 degrees Celsius. Ang average egg weight naman nila ay 9 grams lamang. Pigeon or Columbia livia. Mga pigeon ay nire-raise for entertainment. And way back in ancient times, ginagamit sila to deliver the messages. Ang pigeon ay merong incubation period na 17 days. Then meron silang normal body temperature between 38.6 to 42.6 degrees Celsius. Ang average egg weight naman nila ay 10 grams lamang. Mas lamang ng 1 grams compared to quail. Swan or Synopsis cygnoides. Mga swan are the largest extant waterfowl species and among the largest flying birds. Ang mga swan ay may mahaba ding leeg. Closely related sila sa geese and ducks. At ang swan ay merong incubation period na 34 to 36 days. Ang normal body temperature naman nila ay 41 degrees Celsius, habang ang average egg weight naman ay 340 grams. Pheasant or Phaseanus colchicus. Ang mga pheasant daw ay native sa Asia. Ang male pheasant ay usually larger than female pheasant, and also the males have longer tails than female. Ang
Pheasant ay may incubation period na 23 to 28 days. Ang normal body temperature naman nila ay 40.3 to 43 degrees Celsius. Meron din silang average egg weight na 30 grams. Peafowl or Pavo cristatus. Ang male peafowl ay tinatawag na peacocks and ang female peafowl naman ay tinatawag na peahens. Ang distinctive appearance ng peacocks ay mas maganda yung color nila at meron silang magarbong buntot compared sa mga peahens. Ang mga peafowl ay may incubation period na 28 to 30 days, habang meron naman silang normal body temperature na 40 to 43 degrees Celsius. Ang average egg weight naman nila ay 100 grams. Guinea fowl or Numida meleagris, also known as helmeted guinea fowl. Ang mga guinea fowl ay merong featherless heads, then meron silang dense white spot sa kanilang dark gray or blackish plumage. Ang guinea fowl or Bengala ay merong incubation period na 26 to 28 days. Meron silang normal body temperature na 39 degrees Celsius. Ang kanilang average egg weight ay 40 grams. Also, kilala din ang guinea fowl sa kanilang maingay na behavior. Now we will be moving on to the common farm animals for livestock, which are not birds. First, we have the domestic swine. Its scientific name is Sus scrofa domesticus at ang gestation period niya or yung time kung gano'ng katagal siya magbubuntis bago siya manganak ay 114 days. Ang normal body temperature niya ay 39 degrees Celsius at ang maturity weight naman nila ay sa lalaki sa boar 200 to 350 kilograms at sa females naman sa mga inahin 100 to 250 kilograms. And ang meat nila ay pork. Ito yung baboy na matatagpuan nyo sa mga foreign countries. Ito yung mga parang commercialized na domestic pigs. Hindi siya tulad nung native swine. Next are the native pigs. Scientific name is simply Sus scrofa. Gestation period like the domestic pig kanina ay 114 days. Katulad din sila ng normal body temperature, 39 degrees Celsius. Pero kung makikita nyo, ang average maturity weight nila 30 to 40 kilograms lang. Pati sa females, 30 to 40 kilograms lang din. So, makikita nyo, parang mas magaan talaga sila kaysa dun sa mga domestic pigs. Pero same pa rin naman ang meat nila, pork pa rin. Next we have are the deer, or in scientific name Odocoileus virginianus. They have a gestation period of 200 days and a normal body temperature of 38.5 days. And ang maturity weight nila ay 57 to 137 kilograms para sa mga males at 57 to 91 kilograms para sa mga females. Meat nila ay venison, ganun tsura nila. Surprisingly, kasama sila sa list ng common farm animals even though sa pagkakaalam ko ay usually sila ay hunting game lang. Pero yun ang information na nakalagay dito. Ang kasunod naman ay yung mga rabbits or ang scientific name ay Oryctolagus cuniculus. Gestation period nila mabilis lang, 32 days. Halos isang buwan lang. And ang normal body temperature nila ay 39.6 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Ang weight nila magaan-gaan lang, 2 to 3 kilograms for males and 2 to 4 kilograms for females. So mas mabigat yung mga females. And ang tawag sa meat nila ay rabbit meat or lapin. Kasunod naman ay ang carabao or tinatawag din na Bubalus bobalis or
ang isa pa niyang common name ay swamp buffalo. Ang gestation period niya ay 316 days and normal body temperature ay 36.5 degrees Celsius hanggang 39.5 degrees Celsius. And ang average maturity weight nila ay 420 to 500 kilograms. Tapos sa females naman, 400 to 425 kilograms. And tinatawag yung meat nila na cara beef. Ang ginagamit din sa carabaos ay for transportation, pwede rin sa fieldworks, pang plow ng fields. Next, we have the beef cattle, or scientific name ay Bos taurus. Pero sa totoo lang, pwede nyo din gamitin yung Bos indicus dito. Pero hindi ko siguro, yun ang nahanap namin, Bos taurus. Gestation period ay 280 days and ang normal body temperature nila 38.6 degrees Celsius. Ang average maturity weight nila for males ay 850 kilograms at for females naman 550 kilograms. And beef ang tawag sa karne nila. Ito yung beef cattle, yung yung mga baka na pinapalaki para sa karne. Hindi yan katulad ng dairy cattle. Ang dairy cattle naman, and nilagay namin dito Bos indicus, pero again, pwede nyo gamitin pareho. In fact, actually, parang mas usual nga yata na Bos taurus ang ginagamit para sa dairy, pero ito yung nakita namin kasi yun yung nahanap namin. Gestation period niya ay 280 days and normal body temperature ay 38.3 to 38.8 degrees Celsius. Average maturity weight niya, makikita nyo, mas magaan kaysa dun sa beef cattle. Kasi syempre, yung beef cattle, pinapalaki yun para sa karne, and itong mga dairy cattle, pinapalaki sila hindi para sa karne, kundi para sa gatas. Kaya, pwedeng mas magaan sila. 450 kilograms ang sa mga males, and 545 kilograms ang sa females. And ang karne nila ay beef pa rin. Kasunod naman ay ang horse or Equus caballus. Ang gestation period nila ay 341 days. Matagal-tagal, halos isang taon. Normal body temperature nila ay 37.2 degrees Celsius, 38.6 degrees Celsius, and their average maturity weight is 840 to 1,000 kilograms. And for females is 410 to 635 kilograms. So, kita nyo, napakabigat pala nila. Kinakarne din pala ang mga kabayo, pero ang alam ko usually ngayon ay ginagamit na lang sila for farming, para sa transportation. Pero kung kakarnihin nyo sila, ang tawag sa karne nila ay horse meat or chevaline. Hindi ko basta chevaline. Yan. Ang kasunod naman ay sheep, Ovis aries, and ang gestation period ay 147 days. 38.6 degrees Celsius to 39.7 degrees Celsius ang kanilang normal body temperature. And ang weight naman nila, 57 to 107 kilograms for males and 99 to 220 kilograms for females. So, mas mabigat pa rin yung mga inahin dito. Ang meat nila ay mutton, pero ang iba pa nilang products ay, syempre, wool. Next are the goats or mga kambing. Ang scientific name nila ay Caprahircus and ang gestation period nila ay 148 days. Normal body temperature is 38.6 degrees Celsius to 39.7 degrees Celsius. And ang average maturity weight nila ay 70 to 90 kilograms, both for male and female. So, compared dun sa mga ibang hayop, maliban na dun sa rabbit siguro, medyo magaan-gaan itong kambing. And ang meat naman nila ay chevon. Dadako naman tayo sa interview of animal raisers. So, to gather data for the laboratory activity and attain knowledge of what local animal industry is like,
the students conducted a survey or interview of animal raisers in the locality. So basically, kaming mga reporters ngayon, nagpunta kami sa mga sarili-sarili naming lugar, tapos naghanap kami ng mga farmers na pwede naming ma-interview na nagre-raise ng animals. And halos tig-isa kami, pero wala na, yung isa namin ay hindi nakahanap. So ayos lang, so may nagdalawa na lang sa amin. Pero ang information na nakuha namin ay yung, syempre, yung name ng raiser, yung mga hayop na pinapalaki nila, inaalagaan nila, gaano katagal na silang nagpapalaki ng mga hayop na yun, at kung bakit nila pinapalaki ang mga hayop. So, ang una po ay si Merlin Angeles. Yan po ay yung aking na-interview. Ang mga species po na pinapalaki niya ay Sus scrofa, Gallus gallus, at Bos indicus. Sa Sus scrofa po, meron po siyang 20 sows or yung mga inahin, 2 boars, yung po mga lalaki, at 13 piglets. Sa Gallus gallus naman po, meron siyang mga approximately 30 heads. Sa Bos indicus naman po, 3 heads lang. Nagsimula po siya ng 2019, so 5 years na daw po. Pre-pandemic po siya nagsimula. So, yun po ang gano'ng katagal po siyang naghahayop para po dun sa lahat ng yan. Tapos, ang mga purpose niya po sa pagpapalaki ng mga hayop ay iba-iba po. Halimbawa po, dito po sa Sus scrofa, ang isa pong purpose niya ng pagpapalaki ng mga baboy or native pigs ay para po makakuha ng mas magandang breed ang mga farmers. Kasi po, yung nga pong native pigs, sila po ay medyo magagaan po. So, ang ginagawa po nila ay pinagbe-breed po nila yun sa mga mas malalaki pong mga breeds para po mas mataas yung quality na makuha ng mga farmers sa local area. Tapos, isa pa pong reason, syempre naman po, yung malaki pong income. Sabi po sa akin, sa pagbababoy daw po, malaki daw po ang pera doon. Kasi, malaki po ang demand, tas parang umuunti din po yung mga kakompetensya. Tapos, isa pa pong reason ay naglelechon daw po sila, kaya po nagpalaki sila ng baboy. Sa Gallus gallus naman po, ang dahilan lang po nila ng pagpapalaki ng mga chickens ay para dun sa personal consumption. Sinasabi po nila na yung variety po or yung breed po na pinapalaki nila dun sa farm nila ay yung darag po. Yun daw po yung original daw po na manok pang inasal. Basta yun daw po yung pinakamasarap. Kaya daw po nila pinapalaki. Tapos ang sunod naman po ay Bos indicus. So yung po mga baka po nila, pinapalaki po nila as more on insurance daw po, sa store of money. Kasi hindi niyo daw po alam kung kailan titigil yung iba yung business. At least daw po pagka may hayop kayo tulad ng baka, pwede nyo daw po yung ibenta, parang storage din po yun ng pera. Isa din po, pwede nyo, dahil nga po pwede nyo benta, syempre income din po siya. Tapos nagpapalaki din naman po sila ng mga baka. So yun po, binebenta po nila yun. And ang isa pa pong dahilan, yung pong baka, ang ginagawa daw po nila ay parang nire-replenish po nila yung nutrients na nandun sa surrounding soils. So yun daw po ang kagandahan ng pagpapalaki ng mga baka. Isa sa na-interview namin ni si Erwin Del Mundo na mayroong alagang Capricorus or sa mas kilalang pangalang goat. For 6 years na mayroong 25 heads. At ang purpose nito is for source of income. Si Lucila Torrente naman ay isang farmer na nag-aalaga ng 2 baboy, 1 kabayo at 2 cattle. Nalagaan ng 2 baboy sa loob ng 3 years and ang purpose nito sa kanila is for extra income. Sa Equius Caballos naman o kabayo ay inalagaan nila ito ng 8 years and ang kanilang purpose ay transportation, field works at extra income. Ang cattle naman, nalagaan nila nito ng 2 years and for extra income din. Interview of animal raisers. So, ang interview po ay si Mrs. Ayala Christine Piesa, ang
ang alaga niya ay pigs or sa scientific name ay Suscrofa. Meron siyang alagang 10 heads at meron na siyang 2 years experience ng pag-aalaga ng baboy. Ang reason niya sa pag-aalaga ng baboy ay for extra income. So, ang sabi niya ay, sa pag-aalaga daw ng baboy, parang nag-iipon ka lang. Sabihin na, nag-iipon ka sa piggy bank. Pero ito, literal na pigs. Ang isa ko naman na interview ay si Mrs. Realyn Mendoza Abital, which is my cousin. Ang alaga niya ay baka or Bos Indicus at saka isang kabayo or Equus caballus. Nag-aalaga siya ng baka at kabayo nga 6 years na daw. Ang inalaga niyang baka ay para sa extra income. So, ito din, para din daw tong pag-iipon. Aalagaan ng mga 1 year, then kapag tumaas na yung value, ibebenta, then bibili ulit ng panibagong alagain. Ang alaga naman niyang kabayo ay ginagamit ng kanyang asawa sa field works, kagaya ng paghahakot daw ng mga kalakal or mga gulay. Native chickens identification. O para ma-identify natin ang mga manok o native chickens, maaari nating maobserbahan gamit ang mga color of shank, type of comb, color of eggs. Sa color of shank, makikita natin ito sa yung mga scales na makikita natin sa paa ng mga manok. And then sa type of comb naman, maraming type of comb i-discuss after nito. And color of eggs, kalimitan lahat naman ng native chickens is cream yung color ng kanilang mga itlog. Ngayon ay dadako naman tayo sa different type of chicken comb. Ang una sa mga uri niya ito ay ang single comb. It is the most widely recognized type of chicken comb and one that most people see when they picture a chicken's head. Ito yung pinaka-common o madalas natin makita na chicken comb. Itong chicken comb na ito ay madalas daw na una agad na iisip ng tao pag napipicture natin sa utak natin ang chicken's head. Ito yung agad na iisip natin. Ang tawag dito ay single comb. Carnation comb, king's comb, another name for carnation comb, are uncommon. Although it contains more spike than a single comb, it can also resemble a crown. They are different from single comb due to how carnation spike are angled backwards towards the end, while single comb all point upward. Para din siyang single comb, ang kaibahan niya, yung kanyang spike ay nagpo-point backward at ang single comb naman ay papuntang upward. Ang carnation comb din ay nagre-resemble sa isang corona, kaya siya tinawag na. Susunod dito ang buttercup comb. The bowl-shaped comb or the buttercup comb rests directly on the top of the skull center. Ang buttercup comb naman ay isang parang bowl-shaped na comb kung saan ito ay parang nakapatong sa pinakagitna ng ulo ng manok. Cushion comb. The cushion comb rests lightly on the head and is tiny and compact. It is somewhat soft and should protrude past the middle of the skull. To be rather smooth, it will be touched, free of any point, spike, or serration. Ang cushion comb naman ay parang cushion na nakapatong lang mismo sa ulo ng manok. Wala itong mga spike o tusok-tusok. Wala din tong pointy edges. At para lang tong cushion talaga na malambot na nakapatong sa ulo ng manok. Strawberry comb. The strawberry comb variant has a low comb that extends over the top of the beak and rests forward of the skull. Ang strawberry comb naman ay mala-strawberry na comb ng manok kung saan ito ay nakarest sa
top of the beak hanggang sa taas ng skull. Fecomb. Despite being similar to ocean and strawberry-comb, the fecombs differ them in a few specific way that can be noticeable. Kung mapapansin natin, ang fecomb ay may mga pointy edge at mga curve kung saan wala yung cushion and strawberry comb. Pero sa size at looks, magkamukha talaga sila. Pero pag tinignan talaga natin sila, may mga bagay tayong mapapansin na pagkakaiba nila. Rose comb. The appearance of the rose comb is distinctive. It is a broad, solid, and nearly flat on the top. Ang rose comb naman hindi naman siya ganong kalakihan na nakapatong lang din sa ibabaw ng manok, kung saan kakaiba yung shape niya. Parang weird na madami siyang batik-batik at medyo curve. B-shaped comb. Two distinct thick, horn-like projections that extend to the left and right, perpendicularly from a single base at the top of the chicken's beak, constitute to the V-shaped comb. Ang V-shaped comb naman talagang kakaiba siya sa iba pang comb kasi yung kanya parang may hati sa gitna na nakalagay sa left-hand side ng skull ng manok, na parang B-shape siya, kaya siya tinawag na B-shape comb. Walnut comb. Ito ang pinakahuling uri ng comb. The walnut comb is a medium-sized solid comb that derives its name from a features on its surface that resemble a walnut shell design. Kung nakakita na kayo ng walnut at itinabi niyo ito sa walnut comb, masasabi niyo magkamukha ang kanilang size at itsura, na meron siyang parang hindi maipaliwanag na shape, na may mga parang butas-butas tapos merong mga curve at para siyang nakaumbok na pataas, yung parang nuno sa punso ang style niya. Native chickens in the locality. Para ma-identify natin ang mga native chickens, nagkanta kami ng interview sa mga ilang native chicken farmers and nagawa ng data about sa types of chickens at saka sa mga karakteristik nila. Types of native chicken race. Unang-una is darag. Ang shank of color nila is gray or black. Ang comb type naman ay single comb at ang egg color is whitish brown. Sa dalusapi naman, ang kanyang shank color is yellow. Ang type naman ng kanyang cub is pea-comb. At cream naman yung kanyang egg color. Ito pa ang ilang types of native chicken race. Golden Yamani, Pitik, at Bulik. Ang kanilang mga color of shank ay yellow. Tapos ang Golden Yamani naman ay carnation comb, habang ang Pitik at Bulik ay pea-comb ang types of comb. Tapos lahat sila ay ang color of egg ay cream. Lastly, isa pang types of native chickens ay talisayin. Green yung kanyang color of shank, tapos pea-comb din ang type of comb. Cream naman din ulit ang color of egg. Ang kasunod natin na topic ay mga terminologies in animal production or the animal industry. Ngayon, bakit nga ba natin kailangan malaman mga terminologies or yung mga salisalita dito sa animal production? Unang-una sa lahat, it is to better understand the current state of the animal industry in the Philippines. Siyempre, hindi mo malalaman yung state ng animal industry kung wala kang alam na terms. Halimbawa na lang, kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng inventory or ng heads, wala ka talagang malalaman. Hindi mo malalaman kung dumadami ba o umuunti yung mga pinapalaki na hayop dito sa Pilipinas. Tapos hindi mo rin alam kung ano yung mga issues na laganap dito sa ating animal production industry. Kasunod, it is to better communicate the needs and capabilities of different animals being raised. Isang halimbawa na lang, kung alam mo yung variety or kung alam mo na ruminant yung pinapalaki mo na hayop. Syempre, alam mo na pwede siyang
bigyan ng maraming roughage para i-convert niya into more meat. Pero kung alam mo din naman na hindi siya ruminant, syempre, hindi mo siya bibigyan ng gaanong karaming roughage dahil hindi ganong kahalaga ang roughage sa diet niya. Baka magkaroon pa ng sakit yung hayop na pinapalaki nyo. Ang kasunod naman ay, in the case of different breeds, varieties, and strains, it is important to know what the terms mean to understand which members of a particular livestock possess desired characteristics. Siyempre, kung alam nyo yung sinasabi na breeds, varieties, and strains, alam nyo kung ano yung hahanapin nyo. Pagka nagtatanong kayo, hindi nyo sasabihin, anong type to, anong variety, ganun yun to. Kasi, alam nyo na breed ay yung parang mga sama-sama na sila lahat. Alam nyo na strains ay yung parang local lang na locally grown type ng isang variety. Tapos yung variety din naman ay parang isang type ng mga breeds, and then yung breed yung pinaka malaki na pagkakahati sa isang species. So, pagka naghahanap kayo ng mga animals na may certain na characteristics, halimbawa, may sinabi sila na variety na ganito, alam mo na hindi lang yung breed yung hahanapin mo, dapat variety rin para makuha mo yung mga characteristics na gusto mo. Kasunod naman yan ay to allow raisers to identify, communicate, and find solutions for the problems that arise with their livestock. Siyempre, kung may alam ka na terms sa animal production, masasabi mo kung ano yung mga problema mo. Kunwari, yung sa layers, kung may problema ka sa layers, nagkakasakit. Pagka sinabi mo na, pagka hindi mo alam yung term na layers, alam mo lang, nangingitlog. Tapos, halimbawa, yung mga, yung mga kausap mo na matatalino, pero hindi alam yung salitang nangitlog. Hindi alam yung nangingitlog. Hindi naman matalino yun. Bali, halimbawa lamang. Kung hindi nila alam yung nangingitlog, alam lang nila layers, tapos hindi mo naman alam yung layers, ay di magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi mo maipapahiwatig sa kanila yung mga problema mo, hindi ka nila mabibigyan ng solusyon. Next is to make better plans and informed decisions in animal production. Halos katulad lang din to nung iba, pero tunay nga, halimbawa lang kanina, yung needs and capabilities of plants. Yung baboy, iba yung baboy naman, hindi naman yun pakakainin ng pagkadami-daming damo. Kasi hindi naman siya ruminant. Hindi niya kayang i-process yung napakadaming roughage. Tapos hindi mo naman kailangang bigyan ng napakadaming protein or fibers, or hindi, fibers pala mahalaga sa mga ruminants. Hindi mo naman kailangang bigyan ng protein-rich foods yung mga ruminant animals nyo. Kasi ang malaking part ng diet nila, syempre dahil sa ability nila to process roughage, ay yung roughage. So, hindi kayo mag-aaksaya ng sobrang dami, bibigyan nyo ng pakain ng baboy, yung baka. So, ganun lang yun. Swine, gilt versus sow. Sow is an adult female pig that has given birth at least 1 liter, whereas a gilt is a young female pig that has not given birth. A sow has, by definition, already experienced being gilt and has also had the added experience of pregnancy and birthing. Ang isang gilt ay isang batang babae na baboy na hindi pa nagbibigay ng kapanganakan. Samantalang isang sow ay isang matured na babae na baboy na nagkakaroon ng mga anak na baboy. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga gilts at sow ay matatagpuan sa kanilang edad at yugto ng pagpaparami. Animal digestion. Ruminant versus non-ruminant. Ruminant animals are always herbivores, whereas the non-ruminant animals can be either omnivores or even carnivores. Ruminants also have more segments in their stomachs with their rumen. This is the primary distinction between ruminant and non-ruminant animals, because their diet is easier to digest. Non-ruminant animals have a simple stomach, but ruminant animals have a complicated rumen to break down plant material.
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga hayop na ruminant at non-ruminant ay batay sa kanilang sistema ng pagtunaw. Ang mga ruminant na hayop, tulad ng mga baka, tupa, ay mga herbivore na may komplikadong tiyan na nahahati sa 4 na bahagi. Ang mga ito ay may kakayahang tunawin ng mga halaman dahil sa tulong ng mga espesyal na bakterya na nabubuhay sa kanilang mga tiyan. Ang proseso ng pagtunaw ng mga ruminant na hayop ay nagsasama ng pagbabalik ng pagkain sa bibig upang muling nguyain na tinatawag na rumination. Sa mga manok, ang dibiging naman ay pagtatanggal ng bahagi o buong tuka para makaiwas sa mga suliranin tulad ng pangangati, tulad ng pagtatanggal ng balahibo at pangangati ng puwet. Karaniwan lang itong ginagawa sa mga layers at hindi ganong ginagawa sa mga broilers. Conclusion. In conclusion, it is very important for farmers to know the common farm animals and how to identify them in case they wish to raise some for themselves. Farmers also need to know the breed, variety, and strain of the animals they intend to raise for a particular purpose that type is effective in, as well as about the ability to identify those types. Kinakailangan alam ng farmers kung anong breed ng hayop na kanilang inaalagaan at kung para saan at kung anong kahalagahan nito. Names for the different types of animals, be it a male or female young or mature, must also be known so that the farm organized. The amount of time for animals to take the desired products must also be known so that farmers can plan their operation accordingly. Farmers must also know the different phenomena that affect their animals, such as cannibalistic, picking among chickens, and figures out ways to prevent them. Overall, animals raisers need to be very knowledgeable about the animals they raise to succeed.